Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Salamat po sa 5 sumagot. So, sana po si Sister May yung pupunta kasi nagpasabis po siya kanina. Pero dahil galing po sa travel din, medyo pagod. Kaya sabi niya, Brad, dahil ikaw naman yung nakasign dito, ipagpatuloy mo na lang. So sa oras na ito mga kapatid, dahil medyo na po yung oras natin, kung tayo po may Biblia, so mahaba po siya. So yung babasahin ko na lang po hanggang verse 1 hanggang 4 ng Mateo chapter 3. Kasi namatay naman po tayo ng banal na misa. So sa amin po dito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay kay San Mateo, Kabanata 3, 1 hanggang 12, pero babasahin ko lang hanggang verse 4. Sabi po dito, ng panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaiah na sinabi nito, ito ang sabi sa isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng mga kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai, balang at puluputyutan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen, amen. So sa oras na po, ito mga kapatid, maaari na po tayong maupo. Ayan. So ang ating pong pag-aaralan, mga kapatid, ito po ay tungkol sa pangangaral ni Juan Bautista. At si Juan Bautista po, mga kapatid, siya po ay tinatawag na forerunner o siya po yung tagapaghanda ng daraanan ng ating Panginoon. Amen? So kung sa mga sa mga politiko ang tawag yan mga advance party, no? So ibig sabihin kapag ang isang kunyari, yung isang presidente ay pupunta kunyari sa isang lugar, so bago yung araw na yon, meron mga nauuna sa kanya. No? Sinisecure ang place, ang lugar, lahat ng mga dadaanan ng presidente, sinisecure na yan. No? Hindi mismo doon sa araw na yon, kundi ilang araw pa yan mga kapatid, before ng pag-arrive ng presidente sa lugar na yan, nandun na yung preparation. Amen? So, inihanda na po ang lahat, yung tutulugan man, o yung pag-i-stayan, yung lugar na pupunta ng presidente, o yung daraanan ng presidente, lahat po yan na-clear out na. Amen? So, ibig sabihin, preparado na ang lahat, ligtas na yung presidente. So, si Juan Bautista, mga kapatid, ganun po yung trabaho niya. Ang trabaho niya is to prepare the way of the Lord. So, yun po yung pagkatawag sa kanya, at lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Amen po ba? So, ang Diyos, kapag tumawag ng tao, ang Diyos po ay hindi nagkakamali ng pagtawag. No? Kuminsan kasi ang tinitignan natin yung sarili natin. No? Sasabihin natin, Lord, hindi naman ako karapat-dapat, bakit pa akong tinawag mo? Alam niyo mga kapatid, kung hihintayin natin na maging karapat-dapat tayo bago tayo maglingkod sa Diyos, patay na lang tayo mga kapatid, baka hindi pa tayo nakapaglingkod sa Diyos. Di ba? Kung hihintayin natin maging karapat-dapat muna tayo bago tayo maglingkod sa Diyos o maging perfecto muna tayo bago tayo maglingkod sa Diyos, baka lipasan na tayo ng buhay natin sa mundong ito, hindi pa tayo makapaglingkod. Ang Diyos, mga kapatid, kapag tumawag yan sa atin, tayo tinawag ng Diyos para maging banal. Ibig sabihin, proseso kasi yan. Pag nag-yes tayo sa Panginoon, hindi ibig sabihin yan mga kapatid na banal na tayo na po ay karapat-dapat sa Diyos. Hindi po yan. Kundi tayo ay tinatawag ng Diyos, kapag nag-say yes tayo sa Kanya, siya yung magbibigay sa atin ng kakayanan upang magawa natin yung panawagan ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos hindi nagkakamali ng pagtawag. Kaya pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, hindi ako karapat-dapat, parang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, mali ka. Di ba? Kunyari, kunyari ako bilang preacher, nang tinawag ako ng Lord, na nag-aaral ako sa kolehiyo, kaya sabi ko niya, undergraduate po ako, hindi ko natapos, kasi nga, dumating yung panawagan ng Diyos po sa akin. So, nang tinawag ako ng Diyos, hindi ako pwede magsabi, Lord, hindi ako karapat-dapat. Lord, hindi ako bagay maglingkod sa iyo. Parang sinabi ko, Lord, hindi ako pwede. Pag sinabi kong hindi ako pwede, parang sinabi ko, Lord, mali ka.
Mali ka, Lord. No? Mali ka, Lord, ng tinawag mo ko. Tandaan natin, ang Diyos hindi nagkakamali ng tinawag po tayo. Ang Diyos, hindi po yan nakatingin sa kakayanan natin. Yes, maraming magagaling, maraming marurunong, mas mabuti pa, mas magaling pa sa atin. Pero ang makagandahan sa Diyos, walang nakita ang Diyos sa kanila. Pero ang Diyos may nakita kasi sa iyo. Kaya nga, ang bawat tinatawag ng Diyos is special. Bakit? Kasi meron ka na nakita ang Diyos na hindi nila nakita sa iba. Kaya nga, ang paglilingkod sa Diyos, isang karangalan. Is a great honor, mga kapatid, to serve the Lord. Why? Kasi nga, hindi tayo karapat-dapat, pero pinili tayo ng Diyos. Amen po ba? So dito, mga kapatid, ano ba yung purpose? Siya po yung mag-prepare ng daan ng Panginoon. Bakit nandyan si Juan Bautista? Tayo po ang mga Juan Bautista sa kapanahunan ngayon. Ano ba yung trabaho natin, mga kapatid? I-share, ipalaganap yung mabuting balita. Yung ipinapayag ni Juan Bautista, pagsisiyan at talikdan ng kasalanan, yun din ang ebanghelyo ng ating Panginoon na palagi niya pinangangaral. Pagsisiyan at talikdan ng kasalanan dahil darating na. Amen. Kahit pa nang ibinigay ng ating Panginoon, matapos siya pong namatay, sa ikatlong araw, siya po'y muling nabuhay, ang sabi niya sa mga apostoles, sa mga alagad ng Diyos, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. So dito, mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Diyos. Tandaan natin kung ano po yung pinagagawa sa atin ng Diyos, doon tayo hahanapan ng Diyos. Sabi ko nga ng linggo, doon sa may St. Wilfred, nang ako po nag-talk doon, meron kasing tinatawag na specific calling. Katulad sa akin, bilang preacher, specific na calling yan. Diba? Specific yan. Kita mo sa mga iba, sa Old Testament, yung mga propeta, mga specific, mga kapatid, na panawagan niya ng Diyos. Kunyari, pinagawa ka ng table. Hindi mo ginawa ang table, ang ginawa mo, upuan. Tapos yung upuan ginawa mo, napakaganda at agang pinaganda mo, pinahusay mo, pinatibay mo. Pero ang tanong, yung ba ang pinagagawa sa'yo? Kahit ang ganda pa ng ginawa mo upuan, kahit yan pa yung pinakamatibay, kahit yan pa yung pinakamahusay, pinakamaganda sa buong sanlibutan, walang kwenta. Bakit? Kasi hindi naman yun yung pinagagawa sa'yo eh. Ano pinagagawa sa'yo? Table. Lamesa ang pinagagawa sa'yo, table, upuan ang ginawa po natin. Pagharap ba natin sa Panginoon, sasabihin natin, Lord, ang ganda ng table na ginawa ko. Maraming klase ng paglilingkod. Yes. Pero may specific kasi. Merong diyan ka nilagay ng Diyos. May lugar na inilagay ang Diyos sa iyo. Diba? Pag tinawag tayo ng Diyos, ang ating yes, Lord, kung saan tayo ilagay ng doon tayo. Hindi tayo ang mamimili. Ang Diyos ang pipili. Kaya minsan nagkakaroon ng kaguluhan, yung paglilingkod natin, masyadong magulo ang paglilingkod natin. Bakit? Kasi tayo ang pumipili ng gusto nating lugar. Baliktad, ang Diyos ang pipili kung saan tayo ilalagay. Bakit? Kasi alam ng Diyos, kaya ka dyan nilagay, kasi dyan ka gagamitin ng Diyos, dyan ay para sa ikabubuti mo at ikabubuti ng lahat. Ganun lang po kasimple. Ba? Di man kailangan palaliman eh. Ang Diyos kasi, all-knowing siya. Alam niya yung kakayanan ng bawat isa sa atin. Maybe sa tingin mo sa sarili mo, circle ka. Hindi ka circle. Sa tingin ng Diyos, square ka. Minsan nakikita natin, Lord, mas maganda yung plano ko. Hindi yung plano mo mas maganda ang plano ng Diyos. Kaya nga ang Diyos hindi nagkakamali ng pagpili. Pag diyan ka nilagay, never question ang Diyos. Bakit? Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo kailangan maunawaan ang lahat ng bagay. Ang kailangan lang, magtiwala ka. Manalig ka. Ganun kasi ang totoong pagtitiwala. Ganun kasi ang tunay na pananalig sa Diyos. Kahit hindi mo man nauunawaan yung pamamaraan ng Diyos,
Parang sa tingin mo, parang hindi yata maganda ito, Panginoon. Pero Lord, dahil sinabi mo, Lord, naniniwala ako sa iyo. Lord, dahil nananampalataya ako, dahil sinabi mo yan, Lord, susunod ako. Yun ang pagtitiwala. Yun ang pananampalataya. Hindi mo kailangang unawain. Pag sinabi ng Diyos, go ahead. Diretso lang. Ganon si Juan Bautista. Prepare the way of the Lord. Baka mamaya pagdating ni Lord, iba yung ginagawa natin sa pinagagawa ng Diyos. Sabihin mo, at least may ginagawa kaysa wala. Pero tandaan natin, iba kasi yung pinagagawa. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kahit ang ganda pa ng ginawa mong upuan, hindi naman yung pinagagawa sa iyo. No? Ikalawa, mga kapatid, God called us for a simple life. Simple living lang, simpleng pamumuhay. Kaya may kita mo si Juan Bautista yung kinakain niya lang pulot-pulutan tsaka honey. Ano ibig sabihin? Whatever is available sa wilderness, yun ang kinakain niya. Hindi siya naghahanap. Mahirap kasi kapag naglilingkod tayo sa Diyos, hanap tayo ng hanap. Kaya hindi tayo nasasatisfy, hindi natin na-enjoy yung paglilingkod, parang hindi tayo masaya. Kasi bakit? Marami tayong hinahanap. Minsan yung hinahanap mo, nasa harapan mo lang, hindi lang natin makita. Kasi bakit? Kasi yung gusto natin, ang gusto natin masunod, hindi ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, simpleng pamumuhay. Whatever is available, make a good use of it. Diba? Kung ano yung meron tayo, pasalamatan natin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kapag nag-say yes tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito, na-share ko na sa my St. Wilfred, isi-share ko rin sa inyo ngayon kasi answer prayer na eh. 3 anak ko, 3. 3 anak ko. Ako lang isa nag-tatrabaho. Kasi ayoko mo magtrabaho sa sister wife, ayoko mapagod. May first job ako, tsaka may part-time. Yung first job ko sa nursing home, from 7 to 3 o'clock. Malapit lang kasi sa bahay yun, 1.3 kilometer, kahit lakarin lang. So may second job ako dito sa George Brown resident. Yung ano yan, mga school, mga apartment ng mga international student. No, yung mga nag-aaral din sa George Brown, doon sila. No? So ang gawa ko lang doon, carpet cleaning. So ang trabaho ko doon, 5 hours lang. Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Yung Merkules, talagang ni-request ko yun. Pag-apply ko pa lang, nag-apply ako. Sabi ko, meron ba kayo dyan 5 hours lang? Yung Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Sabi ko, kung wala, never mind. Sabi ko. Kasi yung Merkules kasi, pag-aaral namin yon. So, hindi, I cannot continue my calling as a preacher if I will not attend yung discipleship every Wednesday, 7:30 hanggang 9 o'clock. Hindi ko pwede, mga kapatid, ipagpalit yun. I cannot compromise my calling. Bakit? One of the reason bakit nandito ako sa Canada, dahil sa Diyos. Dahil kay El Shaddai. Nakakaya kay El Shaddai, nandito na ako sa Canada, nagkaroon ako ng pamilya, may 3 anak na ibinigay ang Diyos sa akin, saka ako magtitigil sa paglilingkod ko sa Diyos. Nakakaya sa Kanya. Amen. Kung nahihiya tayo sa tao, mas mahiya tayo sa Diyos. Amen. 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 Siyempre, lumalaki na yan. Nag-iibay na yung gastos. Kaya nag-usap na kayo ni sister wife. Plano niya magtrabaho. Sabi ko, magtatrabaho ka. Sino mabantay anak natin? Baka yung isweldo mo, ibayad na lang natin doon sa magbabantay. Mas maganda ikaw na. Ganito ang nangyari. Kinausap ko yung manager. Sabi, I wonder how. I wonder why. Yesterday, blue sky. Sabi ko, paano maka-avail ng benefits? Kasi may benefits na ako dun sa una kong job.
Siyempre, part-time lang ako. 20 hours lang kasi ako every week. Sabi, paano mag-avail? Para maganda, pag dalawa kasi benefits mo, pag full-time. Sabi ng manager, halika dito. Let's go to the general manager. Punta kami doon sa general manager. Sabi niya, Ronald, it's been a long time. I did not see you. Now you see me. Sabi niya, what can I do? I just want to ask how to avail benefits. You need this only 35 hours every week. Kasi sabi ko nga kay Sister White, instead maghanap pa ng trabaho, i-extend ko na lang yung oras ko ng trabaho. Alam mo yung maganda dun sa trabaho ko, ako yung niya ng schedule. Give me your schedule. Saan ka ba makakita ng ganung trabaho? In your schedule. Alam niyo kasi sa trabaho, mga kapatid, ang sekreto kasi sa trabaho, dapat maging asset tayo, hindi tayo liabilities. Kasi kung nagtatrabaho tayo, puro tayo reklamo ng reklamo, pag nagtanggalan, ikaw una, matatanggal. Di totoo yan. Pero pag palagi ka lang, yes ka lang ng yes, no? Pagdating mo pa lang sa trabaho mo, good morning, nakangiti ka agad. Tapos pag may pinagawa sa'yo, can you do this, Ronald? Oh, of course! Pag ganun agad, Ronald, can you do this? Oh, of course, yes! Ganun lang. Kasi bakit? Kasi pag maganda yung relationship mo sa boss mo, give and take lang yan sabi ko sa kanila, okay, I will extend my time Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I will work 8 hours. Wednesday ko, only 3 hours. Kasi kailangan ko lumawas ng 6:30 para makahabol sa discipleship. Alam niyo kasi yung trabaho ko naman sa George Bang, hindi naman talaga mahirap. Yung 5 hours ko nga, 2 oras na yung trabaho ko doon. Di ba? Yung 3 hours ko, waiting na lang ako. Kaya minsan, nag-ano lang ako doon, nagre-record ng preaching. Mas lalo ngayon, umaba oras ko. Pero may kita mo, kung yung mga manager, mag-iisip sila, bakit ko extend oras nito? Wala nang manggagawin. Pero dahil meron kang good relationship, di ba? Hindi apektado yung paglilingkod ko kasi every Wednesday, makakatin pa rin ako ng gawain. Kumpleto na, 888. Alam nyo kasi yung sa manager ko kasi, as long, bahala ka. As long sa week na yan, maka 35 ka, walang problema doon. Kasi bakit? Kasi hiningi ko yan sa Diyos Pag hiningi mo sa Diyos, tandaan mo, ang blessing na galing sa Diyos, hindi yan magiging way para lumayo ka sa Diyos. Ang totoong biyayang galing sa Diyos, it makes you more closer and closer sa Diyos. Mas more mo nakikita yung biyaya ng Diyos. So makikita mo, 2 na po full-time ko. 2 na rin benefits ko. No need na magtrabaho ang asawa ko. Sister wife ko. Carpet ka lang, may machine naman After 8 o'clock, pwede ka na sleeping beauty. Kasi maghihintay, ang gagawin ko lang talaga, maghihintay na lang ako No? Kaya naisip ko, paano kaya ito? Sabi niya, anong gagawin mo, Ronald, after this? Sabi ko, marami namang upuan niya, pwede kong linisin. Ang gano'n lang kasi doon, mga kapatid, pag nakabuild ka ng mabuting relasyon sa boss mo, pag inutusan ka, siyempre, yung trabaho mo is quality rin. Hindi ka naman yung magte-take advantage na, di ba? So, doon mga kapatid, binigay na ng Diyos di ba? Kaya ako mga kapatid, kaya kong tayuan, na kapag tinayuan din natin, yung panawagan natin, yung tiwala at pananampalataya natin sa Diyos, ang Diyos gagawa ng paraan Gagawa ng paraan. Ang Diyos, tinatawag tayo simple living lang. Kasi minsan masyado tayong nahirapan sa buhay kasi masyado tayong gusto rin natin bongga No? Kasi gusto natin pakita doon sa mga relatives natin sa Philippines. Wow, Canada! Talaga nakaporma ka rin di ba? Nakaporma ka rin di ba? Kasi gusto natin kasi minsan magmalaki sa mga relatives natin sa Pilipinas. Sasarap ng pagkain mo. Yun pala, sumama ka lang. Libre. Nalibre lang.
Hindi po ganun mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Nahihirapan kasi ang tao dito sa Canada minsan kasi masyado tayong ano rin eh. No, gusto rin magpakitang gilas eh. Gusto rin kasi magmalaki. Kung ano lang ang meron, katulad ni Juan Bautista, yun lang yung available sa disyerto, di yun lang. Make a good use of it. Pasalamat. Pero alam niyo ba, yung purot-putyutan, saka yung balang, masyadong healthy food na lang, healthy food. Nutritious na mga pagkain. Oh, healthy yun. Kasi kinakain lang ng balang, yung mga ano yan eh. Mga damo-damo, yung mga halaman eh. Di ba? Organic. Tsaka yung honey, organic din. Maganda sa katawan kasi yun, mga kapatid. Malalakas yung katawan kasi kinakain natin yun, puro chemical eh. Di ba? Puro preservative, kaya nga buhay pa tayo, binabalsama na tayo. No, puno ng formalin yung katawan natin, buhay pa tayo, pero, di ba? Ang last dito mga kapatid, kasi oras po natin, si Juan Bautista, ang pinakasentro ng buhay niya, walang iba, ang Diyos. Si Jesus, no? Dapat as a servant ng Panginoon, we are called mga kapatid, na ang pinakasentro ng lahat ng bagay, walang iba si Jesus. Kasi dito mga kapatid, hindi niya itinaas yung sarili niya eh. Kundi sabi niya, binabautismo ako sa tubig, pero yung darating sa akin, magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Minsan kasi maraming tao nabubulagan kapag nagkaroon na ng posisyon, nagkaroon ng kapangyarihan, pag nasumikat na, kapag nakilala na, umiiba na rin ang tingin sa sarili. Diba? Pakiramdam niya, Diyos na rin eh. No? Na parang sabihin, parang nagpakiramdam niya, parang Diyos na siya eh. May mga taong ganyan eh. Di ba? Oh. Humusay lang, gumaling na. Iba na yung tingin sa sarili. May mga ganun tao. Nagkaroon, kaya sabi, di ba, para makilala mo ang totoong ugali ng tao, bigyan mo ng kapangyarihan, bigyan mo ng kasikatan, bigyan mo ng kayamanan. Sabi na iba, parang nagbago na yung siya, kasi ganito. Sa totoo lang, di naman talaga siya nagbago. Yun lang talaga ang totoong ugali niya. Yung totoo yan. Yan lang talaga, kasi lang lumabas na yung totoong ugali niya, kasi, yun ang nagpalabas. No? Parang inilabas lang yung totoong ugali. Sa paglilingkod sa Panginoon, dapat palagi nakasentro kay Kristo. Ang lahat ng papuri, palagi kay Kristo. Kaya nga kung may nagagawa man tayo sa paglilingkod, kaya nga sabi ni Jesus sa mga alagad, kapag nagawa nyo na ang inyong tungkulin, ang sabihin nyo palagi, kami mga lingkod na walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa tungkulin na ibinigay ng Diyos sa amin. Kasi sa oras na tingin natin sa sarili natin, masyado tayong makabuluhan, napaka-importante natin, parang pakiramdam natin, pag wala tayo, hindi makakakilos ang gawain. Wow! Parang hindi na gawain to ng Diyos, gawain na pala to ng tao. Kasi bakit? Kasi pag nawala yung tao, wala na. May mga ganun minsan, di ba? Pag nawala ako, tingnan natin. Oh. Tandaan natin mga kapatid, gawain to ng Diyos. Kahit ako, mawala man ako sa gawain, marami pwede ipalit ng Diyos. Di ba? Dalawa lang naman ipapalit sa atin ng Diyos pag nawala tayo. Pag puno tayo ng yabang, ipapalit sa atin ng Diyos, dalawa lang. Una, mas mahina sa'yo. Kasi bakit? Sasama loob mo Bakit? Kasi sa sobrang yabang mo, taas ng tingin mo sa sarili mo, pinalit sa'yo. Pati pinalit mo! Di mo matanggap ngayon. Kasi bakit? Ang taas ng tingin mo O kaya, ipapalit sa atin yung mas magaling sa atin para ipahiya tayo. Both sa dalawang yan, ipapahiya tayo ng Diyos. Kaya mahirap magmalaki. Ano man po ang nararating natin, ano man po yung nagagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon, always give thanks the glory sa Diyos. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, simple lang naman po yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin. Tandaan natin, ang Diyos hindi nagkakamali ng tinawag tayo. Hindi nagkakamali ang Diyos. Never question ang Diyos. Huwag din natin i-question sarili natin na, Lord, hindi ako karapat-dapat. Wala nga Hanggang ngayon, sino sa inyo dito, karapat-dapat talaga? Hanggang ngayon, hindi pa tayo karapat-dapat
Nakapaglilingkod tayo sa Panginoon, it is because the grace ng Diyos. Biyaya ito ng Diyos. Kasi kung hihintayin ko maging karapat-dapat ako, ay wala. Hindi nagkakamali ang Diyos. Amen. Gawin po natin kung ano po yung pinagagawa ng Diyos. Mamuhay tayo na simple lang. Diba? Simpleng buhay lang. Alam mo minsan, yung mga simpleng pagkain lang minsan, yan talaga yung masustansya eh. Yung mga simpleng buhay lang minsan, yan talaga yung masaya eh. Na? Simpleng buhay lang ba? Tingnan mo yung katabi mo, simple lang. Yeah, pero rock. And last mga kapatid, yung sabi doon, si Kristo ang palaging sentro. Sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay tumayo.